Hello guys! Hello Capricorn! Welcome dito sa aking channel. Kapalaran 888 Capricorn. Alamin natin kung anong messages, vibration, gabay energy para sa lahat. This is general reading, so pwede kang makaresonate. Gamitin mo ang iyong intuition sa panonood, Capricorn. First card. Second card. Okay. Doon sa mga bago nating subscribers, thank you guys sa inyong lahat sa patuloy na panunood dito sa Kapalaran 888. And I hope na nakapag-like and share and subscribe na kayo. This is Libra energy. Commitment. Oops, sorry. Capricorn. This is right timing. Nako, mag-iingat ka. Sabi ko na eh. Hindi pa ito lumabas eh. Nakita ko na to. Capricorn, mag-iingat ka. You need to be very careful. You need to be careful sa Taurus, Virgo, Libra, Aquarius, Gemini, Leo, Aries, Sagittarius, and Cancer. And Scorpio din. Ang tanging kakampi mo dito is Pisces. Dalawa yung deceit dito. Makinig ka sa sinasabi ng iyong intuition, Capricorn. May offer dito. Maybe there's an offer of financial, contract signing. Libra energy siya. Sinasabi commitment. Maybe may nag-offer sa'yo ng kasal. Kung babae kang Capricorn, may boyfriend ka, live-in partner, wala ka pang anak. Mag-iingat ka kasi baka lokohin ka or hindi lokohin na pagplanuhan kang buntisin ng karelasyon mong lalaki. And baka masira yung plano mo kasi marami kang plano eh para sa buhay mo. And pwedeng masira yan just because of deceit dito. Dalawa to eh. 5 na pwedeng magdala sa'yo ng fear. Sinasabi ng bara, 17 to 8 money. So, isang financial news, isang financial new beginnings, source, opportunities, possibilities, ang pwedeng dumating sa'yo. So, kumbaga, may hawak ka, may mahawakan kang susi. Para, or maybe may pinto ng opportunity, may gateway ng opportunity na magbubukas para sa'yo. Or nasa iyo yung susi para makapasok ka dyan sa oportunidad na yan. And nakikita ko sa iyo dito, ito yon, contract signing, pwedeng job offer, opening, contract signing, renewal of contract. Mag-iingat ka lang, you need to be very careful because, yun na nga, may isang Virgo, it's either Aries and Virgo, ang nakikita ko dito na sobrang naiinggit sa'yo. It's a couple siya, couple to eh. Maybe eto yung babaeng Virgo, lalaking Aries. Sila ay naghihintay sila ng mga tawang opportunity para pabagsakin ka or napaka-deceitful ng taong to. Yung parang pagkaharap mo nakangiti sa'yo, pagkaharap mo nang babackstab ng ibang tao, pero pagtalikod mo ikaw naman yung binabackstab sa ibang tao. Mag-iingat ka sa mga taong to kasi yung hawak mo na susi, yung hawak mong success, or yung hawak mong prosperity and abundance, pwedeng nakawin ng mga taong to, or pwede nilang sirain yung diskarte mo. Okay? So, yun lang ang kailangan mong pag-ingatan. And makinig ka sa sinasabi ng iyong intuition, lalo na sa mga papeles, dokumento na pepirmahan mo, mag-iingat ka, kailangan mong basahin mabuti. Same with Taurus. Same sa Taurus to eh. Kasi compromise to. May kakilala ka. Hindi mo to kadugo. Kakilala mo sila dalawang tao to. Yun nga sabi ko. Virgo or Aries. Mag-asawa siya, mag-boyfriend, mag-girlfriend, or kung ano man, magkaibigan. May pinaplano sila na fraud. Yung parang, halimbawa, may gusto silang lokohin na isang tao. Yung gamitin yung identity theft. Na nakawin nila para mangutang sa bangko or sa lending company. And sinasabi ng bara sa'yo dito, wag kang makikisali sa mga kompromiso na yan. Huwag kang pipirma, like sasabihin sa'yo, uy, sumama ka sa amin,
uutang ka rin. No, huwag kang gagawa ng ganong klaseng desisyon. Panoorin mo yung Taurus kasi parang similar lang to sa Taurus. Pero sa'yo malala eh. Kasi ang dalawang taong to is hindi sila masaya. Miserable yung buhay nila eh. Miserable yung buhay nila. Alam mo yung miserable, gusto nila ng company. Gusto nila ng kasama, karamay. So, akala nila kaya kanilang idamay sa kung ano man na miserable yung buhay meron sila. Okay, sa ilalim mo is 5 of Cups and the Lovers and 6 of Cups and 2 of Wands. So, nakikita natin dito, maybe may ex ka na nangihinayang kung bakit kanya pinakawalan or posibleng yung current na relationship mo, pag niloko ka niya, hindi mo siya kawalan. Ikaw yung kawalan niya. So, just let go and let it flow. Okay, next card natin. Ace of Swords, yun nga, sinasabi sa'yo na huwag tayong magpadalos-dalos, lalo na sa mga papeles, dokumento, sa pagpirma, basahin mabuti. Huwag kang pipirma agad-agad, lalo na kung itong pipirmahan nito is all about loan, all about anything na may involved na pera. Isang balita ang matatanggap mo dito. So, yung balitang yan na matatanggap mo is from far or near places na matagal mo na siyang hinihintay. And ang balitang ito ay pwedeng new relationship, new offer about relationship, yung ex mo gusto makipagbalikan sa'yo, job offer, new identity, like parang bibigyan ka ng opportunity ng Panginoon, ng universe na makaalis sa sitwasyon na ayaw mo na, and then makapunta ka sa country na gusto mong gustong-gusto mo, or mabago yung takbo ng buhay mo. Parang ganun, bagong buhay, bagong pag-asa. Yung parang magpapak ka ng mga gamit mo, aalis ka, kakalimutan mo yung past mo. Nakikita ko sa'yo dito, isang napaka-exciting na pagbabago talaga ang darating sa'yo. Ace of Rods, Knight of Rods, the Empress. So, may pagbabagong magaganap sa buhay mo, Capricorn. This is new place of work, new relationship, new house, new residence, new office, new friends, new acquaintances, new source of income, new inspiration, mga healthy lifestyle, mga beauty products, so beauty regimen. Parang ang dami-daming pagbabago na posibleng darating sa'yo. And nakikita ko sa'yo dito na kung ano man ang pinagdadaanan mo or pinagdaanan mo, lalo na sa relationship, maybe you're married sa taong toxic or maybe mabait yung napangasawa mo, but yung in-laws mo ay hindi katanggap or yung in-laws mo ay sobrang toxic ng mga ugali nila, nakikita natin dito yung freedom. So, ilalagay ka ng Panginoon or the universe sa sitwasyon na pagsisisihan nila lahat ng ginawa nilang mali laban sa'yo. Okay? Thank you guys for watching. Bye!